Hello mga kagandang buhay. Time check po natin is 8:45. At dito pa rin po tayo sa Tagaytay Mahogany Beef Market. At excited na po tayong malaman yung kilo ng ating mga pinakatay. Lalo na po yung nabili nating dalawang native na baka sa farmer doon sa Katiklan, mga kagandang buhay. Tingnan natin kung panalo si Lord Jan at si Dudong, mga kagandang buhay. So, tingnan natin kung paano ang pagkilo para hindi po tayo malugi na mga nagbibenta ng karne. Kung paano kiluhin po. Okay, kinikilo na ba yan, Castor? O yan, tingnan na natin. Kinikilo na ni Castor. Oh. Oh, 98.7. 98 point ano? 6? Yung laki. 98.6? Yung lalaki? Naku, hindi umabot ng 110 mo dong. Oh, no! Ah, yung babae? So, sana yung babae? Wala pa? Andito sa kabila. So, 98.6. Hindi ba tayo lugi? Oh, panalo pa rin. Kahit yung, panalo pa rin po. Oh. Yan natin Baka may himala sa ano? Sa babae, baka maging 110 yun. Oo. Tama pala yung sabi ng farmer, no? Ang sabi niya kasi, mas mahaba ang katawan ng babae. Tapos, mas malaki. Sabi ko, yung lalaki ay malaki. Pero tingnan natin, wala pang kasagutan. Oh. Yan po yung vlogs po natin kasi para matuto yung ating mga tagapanood. Nabibigyan natin ng income reveal yung mga nabibili natin. Grabe, ang pugi ng may tattoo, oh. Ang daming pugi dito. Oh. Aming pugi. Ayun na yung ating mga baka. Lista talaga yan ni Castor, walang ligtas. Oh. 98.6. 2,000 ang tubo. Wow, hindi na masama yun, oy. Wow. Ginansya na ng 2,000 sa isa. Sa babae kaya? Ha? Bakit bibilang ng karne? Aking ang karne ang binibenta nyo eh. Ako nga may-ari eh. Ako nga may-ari ng isang truck na binibigay sa inyo. Pinapabili niya sa akin yung aking karne rin. Oo. So hindi pa na kilo, Castor? Sana yung babae? Hindi pa? Ay, ito yun. Ah, yun iba, yung kikiloin yung iba doon. Oo nga, kiloin nila. Pero yung babae natin, ito pa. Yun pa. Oo, batayan mo dyan. Kung ilan. Ito. So, magaling po mga kaganaboy yung kilo nila dito. Kasi dati, nagdadala pa kami ng tao ni Kabiyang Roger para po tingnan yung mga tinatanggal na lawit-lawit ng mga iba. 'Di ba? Yung mga taga-katay. Kasi sobra-sobra sila Hello. Oo. Sobra po yung paglinis nila sa karne. Ngayon, nakita natin hindi naman sakto lang yung paglinis nila sa karne. Tapos, yung isang buong baka, isang patong lang. Yung iba kasi para maka-advantage sila. Isang ganyan, isang patong. Nawawala yung mga point.
Kay Manny, ang gulo po ako po nagdadala ng baka sa kanya. Akala po kasi nila customer po tayo. Akala nila kay customer tayo. So ito na, magkaalaman na. Kikiluhin na yung babaeng baka. 4 na parte, isang timbang lang. Kaya pabor po sa atin yun, pabor. Yan, ang timbang sa atin, 4. Isang baka talaga, isang sabit. Hala. Yan na ba yun? Hindi. Yan. Ba? Alin ba yung maliit? Yung maliit na babae. Huwag nang timbangin. 168.9 yung kay Winnie. Timbangin, 78. Tapos lilipat na dito. Walang kuskus balungos. Huwag na akong timbangin yan, 78. Yan. Nakaabang na ang calculator, oh. Nakaabang na yan. Yan na ba? Yan na ba? Yan na. Yan natin, tingnan. Ilang 89? Hala. 89.3 lang yun? Ate. 89.3. So, 98 yung isa. Bersara to Kalira. di ba yung ano natin, yung tingin natin doon sa babae, 90 kilos? Oh, tama naman ako 90 kilos yung aking estimate doon. So, magkano? Ilan? Para bumigat ang timbang, hindi 89. 89.3. Kunti-kunti na lang ang point. So, tubo pa rin ba? Mas mabigat talaga yung lalaki doon. Tama pa rin yung estimate ko. Talaga mas mabigat ang lalaki. Flash nga natin mga kagandang buhay yung aking explanation. 2,000? 2,000 rin. So 4,000 lahat ang tubo natin. May explanation ako dun sa farmer kung sino ang mabigat dun sa lalaki at sa babae. Kahit siya magdating, kahit pamarehas ang bili, mas mabigat ang lalaki. Okay. Mas bigat talaga ang lalaki. So flash nga natin kung may punto po yung sinabi ni Solos ka na buhay, kung sino po yung mas mabigat. At kung tama ba yung estimate. Ano? Pag ako tumingin, pigaw ang babae. Mas malaki talaga to, mas brosko ang lalaki. Magaan to dong, mas magaan tong panimbang. Kahit sa puwit pa lang, hindi bilog. Tapos babae pa siya. Tingnan natin, Tingnan mo, bilog-bilog yun ang lalaki. Tingnan yung perna niya. Wala kang makitang yupi. Bilog-bilog. Circle. Mabigat yan. Wow! Saka malaki ng katawan ang lalaki. Mas mababang timbang to. Tingin ko lang dito dong 20 Malayo ang kanyang timbang. Malayo ang titimbangin. Di kaya. Babae pa siya dong. One factor is babae. Mas malaki itong lalaki. Ikaw rin naman makapagsabi dong. Maliit ang puwerna niya. Tingnan mo yung buto niya. Sa puwerna kasi yan bumabawi. Sulit talaga yung lalaki mo. Okay na, kaya wala akong likramo kanina kay 23.5 Hindi, magkaiba pa rin. Babae siya. Babae siya. Pagkatapos, manipis ang katawan compare dito. Pamasahian pa nga. Di kaya dong. 2,500, pwede pa. Yun lang, kasi siyempre nag-spot din kami dong na may pamasahe pa Tingnan mo nga yun. Tingnan mo kung may may 20 pa tayo dyan. Kung wala, kuha ka kay kakao. Tingnan mo rin sa bag natin. 2,500. So tama ang estimate natin. Hindi sumakto yung sa'yo na 110. 100 lang. 98.6.
So, kulang-kulang 100. Pero di pa rin nahulog yung estimate natin, 23.5. Tapos, ayos ah. At least hindi, ano ba, may tubo tayo kahit konti. Oh, hindi lugi. Pero, kaya pala tuwang-tuwa yung mga farmer. Kasi mahal talaga yung ating bili nun. Kaysa sa bili ng mga nagkukumpra sa kanila. Oh, bawi tayo sa sunod. Pero okay na yun, di na yun masama. Nakatulong tayo sa farmer. Uwi na tayo? Okay. Uwi na daw kami. Oh. Ayos na, nakuha mo na lahat, Castor? Ayos na, ganun lang pala kasimple, no, yung pagkilo dito. Hindi ka malilito, no? Yung iba kasi, no, pinagkatayan natin dati, nakakalito. Oh, no! Yan. Grabe. Walang tulugan. Anong oras kayo natutulog, Dong? Bukas. Bukas? Mamaya pagkatapos. Ayan, uwi na po kami. Tapos na po ang tour natin dito sa Mahogany Market ng Tagaytay. So, sa mga manunod natin, dito na po kayo bumili ng karni ng baka. Dahil ayan, nakita naman ninyo, napaka-fresh ng mga karni dito. Wala naman ako nakitang karni na sinasabi nila na lugaw, basa. Wala naman ah. Oo. Wala namang tubig. Gaganda. Magaganda. Hindi naman yung sobra-sobra yung patubig. Ano? Fresh na fresh. Hindi lang kayo nakakita pa kayo. Hindi pa lang ako nagkakita, pero meron talaga. Meron. Binabalik yan eh. Binabalik ng tindera. Binabalik daw mga amo eh. Oh. Pero sa atin parang wala, no? Wala. Wala. Si Castor gumagawa eh. Lagi nang good sa atin. Ang laging good. Very good. Kasi di tayo manluloko. Yeah! Tayo, patas tayo maglaro. So, yan po ang aming trip. Maraming salamat kay Alan at si Alan ay ano tayo, entertain tayo sa vlogs natin ngayon. So, 10 bukas, ang dadalhin ulit ni Alan. Going to Batangas naman ulit. Oh. Ang rating ko po kay Alan sa pag-drive na may dalang baka, grabe, mga kaganaboy, ang bilis. Ang bilis ng takbo namin kasi magkaiba. Dahil si yung mga driver natin mahina magpatakbo dahil Malaki pa naman yun ng truck. hindi pa naman kasi kakatayin. Bawal madisgrasya. So iba ang speed kung kakatayin na. Kasi kahit magtumba-tumba sila dyan, slaughter na ang niya. Mahalaga makarating ng buhay. Oo, ang mahalaga, makarating ng buhay. O kasi, mga akyatin talaga dito sa Tagaytay. Pupunta dito sa Tagaytay. Ngayon, na-enjoy rin ako sa aking tour. O, may mga bagay po kasi dun sa Katayan na hindi natin pwedeng i-expose. Yung malaga lang talaga dito yung natin, mga resulta sa Katay. So tama pala, Castor, yung sabi mo na yung lalaki na yun 100 kilos lang. Kaya grabe talaga yung mata mo, no? Sabi mo 100 kilos lang eh. Sabi ko na sa inyo, 98 lang yun eh. Oo, 98 lang talaga yung sabi mo. Panalo pa rin si Alan. Tapos ilan 90 rin ang tingin mo dun sa isa? Babae, hindi. Sabi mo. Malaki tingnan yung mahaba. Yung babae. Malipit ka sa Doon ka nagpalto sa babae. Sabi mo mas mabigat pa yung panimbang ng babae. Malaki tingnan eh. Malaki tingnan. Pero ako, natingnan ko na yun doon sa farmer. Yung bilog na bilog talaga yung... Yung bilog na bilog yung lalaki. Yung babae, medyo payat-payat. Kaya tinawaran ko ng 20. So at least sinalugi, nakapamasahe. Pero tuwang-tuwa ang farmer noon. Maganda ang presyo natin.
Time check natin mga kaganang buhay is 5:45. Yan. Buti na lang nakabili ako ng duyan. Kahit mahal binili ko. 1,000. Pero nahirapan ako matulog dito kagabi. Ang liit. Oh no! Ang katabi ko yung balat na buro. Hindi pala mabili dito yung balat. Ang ginagawa nila, dahil yung balat, maliliit. Kasi maliliit yung mga baka natin, binuburo para gawing siyang sinturon, gawin siyang bag. May kape na. O dumating kami dito kagabi, 11:30 na. Galing sa slaughter. Inofiran ako ni Mang Alan na doon matulog sa bahay nila. Doon nahiya ako mga kaganabuhay. Sabi daw malamok dito, mabaho, pero okay lang. Hindi naman maarte si kaganabuhay ninyo. Kahit saan nakakatulog naman. Kagabi ang lamig dito, nilagyan ko ng tuwalya. Kasi maganda yung mga nila mga duyan nila. Yung may kulambo, may kumot, okay na sila. Pero ako may butas-butas tapos ang liit pa. Kaya, kasya naman ako kagabi. Nakatulog naman, kakagising pa lang. Tinimplahan ako ni Lord dyan ng kape. Sa ganitong klaseng hanap buhay, mga kagandang buhay, hindi pwedeng maarte ka. Kailangan flexible ka. At saka hindi naman ako lumaki na maganda ang buhay. Farmer po yung mga magulang ko. Hindi lang po araw ang ginugugol namin sa pagtrabaho sa bukid. Buwan po ang ginugugol namin. Pero sadya pong hindi ako umiitim. Kahit anong painit sa araw, iitim pero madali lang pong pumuti ulit. Yan. Meron po akong dugong bugaw. Chinese, mga kaganaboy. Hindi Chinese, Japanese. Panahon ng hapon. Alam mo naman, nagsabog ng lahi dito yung mga Hapon sa Pilipinas. Ayan lang, pag umaga, hirap ako sa boses ko. Kaya ngayong umaga, magpiprepare sila ulit ng kakatayin. Inumin ulit ang tubig. So nakita nyo kahapon, di ba? Kagabi, nanalo yung Brahman na sinasabi ko. Yung dalawang maliit na yon na baka nabili sa farmer. Buti 6,000 yung charge sa pamasahe. Less charge sa pamasahe. Naka-4 sila. 4,000. Sa dalawang baka. Tumimbang ng 98 kilos yung lalaki na expected po nila 210. Tapos yung in-estimate ko po ng 90 kilos, 89.3. Hindi na masama. Diba? Kasi nabibigyan natin ng excitement yung mga tao natin. Nakasubok sila ng mga bagay-bagay na takot sila. Diba sinasabi ko na baka malugi, mabawasan yung sweldo nila. Pero nagbigay rin sila ng risk. Panalo sila. Bibigay ko po sa kanila. Nag-2,000 sila mga kagandang buhay. Tuwa. Susunod daw, ganyan. Wag daw muna nilang bilhin. Explain daw nila sa akin yung presyo ng farmer. Tapos,
yung gustong tawad nila. Tapos titingnan ko daw, ako na mag-finish. Kasunduan muna kung magkano yung bili namin. To, ipakita ko po sa inyo ang ginagawa ng taga-alaga natin dito. May taga-alaga tayo dito eh. Tagahanap ng kumpay. Tulong-tulong din yung mga tao natin. 100 per head siya. Para kumita naman. Wala pang tawag, Castor? Wala pa. Mga ilang heads ba yung pinakamaraming in-order sa'yo dati? 10 lang? Yun ang pinakamarami? Sabi niya, kung sigaw, yung nakaraan. Sabi ko, hindi kasi tapos. Kung mag-unsi pala di, nakasya. Tsaka ang bilis talaga magpatakbo ni Mang Alan. Tumba talaga yung mga baka, no? Oh, no! Grabe. Tumigil din eh. O, taga-alaga natin ng mga baka dito sa Batangas. Okay ka ba dong? May kita ka bawat dating ng truck? Po, nakikita po naman. Grabe, 100 kada ulo. Ano yung trabaho mo? Nangungumpay yun, nagkapainom. Wow! Tinutulungan ka rin ang aking mga cowboy? Opo, ayos lang po. Saan ka banda nangungumpay? Doon po sa ilalim pa ron. Sino katuwang mo? Ako lang po. Ikaw lang? Ngayon, umumpay sila. Oo. Ngayon, sasama ka sa pangumpay. Sasamahan ng mga cowboy dahil wala na halos. Wala na halos dito sa malapit. Malayo na po. Malayo na. Mababa pa na po eh. Mababa pa lang. O, tanim-tanim ka rin. Ito tatamnan ko po yan. Para Hanggang doon. pagdating ng baka, meron na. O, sinipag kang tanim. Sino ba naman di sipagin? May 5 mil ka. Kada dating ng baka natin. Dati po, tinatamnan namin, ay wala. Pagdating ng baka, nasusugaan. Wala. Oh. Ito, may kural. Ayaw talaga pataniman yan? Hindi po. Yan pala ay kwan. Yan pala ay 10,000 buwan-buwan. Kausap ko na kahapon ng pamangkin. 10,000 ang buwan-buwan. Eh, hindi naman siya nakaharbisan buwan-buwan. Hindi naman kaya. Hindi naman kaya. Ang gustong ilagay dyan, mga na yung malalaki. May nilagay na ako, kambing. Kambing. Kanino kayong kambing yan? Yan po, yun ang mga dapon, yung mga... Payak lang. Kasi pag ng taong ire, buti nakakilala tayo ng tao na tutulong sa atin. Kung ako lang mag-isa dito, may naiwan lagi. Siya kasama mo. Oo, sabi niya, wala na akong trabaho kasi tumigil na sila si Milagros. Oo. Sabi ko muna, kasabi ko yung boss ko. Dati pala kay De La Cruz sila. Natulong. Dati pala kay tulong-tulong ka kay De La Cruz. Kay Busnonoy. Kay Busnonoy. Buti, kinuha ka ulit ni Roger Moore. Kasabi ko si boss, pag tumawag. Tag-100 ka rin dati. Sa kabila. Ayos trabaho mo daw nga. Kung makatatlo kaming truck sa isang buwan, medyo malaki-laki ng sahod mo Kasahod rin po naman pa, ng 15. 15 Very good, Dong. Alagaan mo mabuti yung mga baka namin para panalo tayo, balik-balik ang truck. Pero pag laging talo, Ay, tigil. tigil. Wala Kaya, nang nagawa, tigil eh. tulungan lang tayo Kaya kung may isang pera si boss, kung may medyo payat na baka, alaga daw sa kahit isa. Yung sayang yung sinundan ng kwan, ang takaw ng baka. Payat nga lang, pero ang takaw. Ayaw namin baka pakatay, agad at natutuwa pa kaming alagaan. Ganun gusto mo. Opo. Gusto mo mag-alaga ng mga payat. Dapat mo purga muna yon. Pag-alagaan mo, mapurga. Sige. Hanapan kita ng payat. Lakas kumain talaga yung nakaraan. Oo. Tuwan-tuwa rin. Ako yung natuwa rin sa pagbawas. Tigas, bawasan.
6:49 in the morning, initial order ni Sir Manny, 8 heads. 8 heads po ang ipiprepare ni Bro Castor. Para po dali namin ng alas 2 ng hapon sa slaughter. Kasi kahapon, alas 6 kami umalis dito dahil may pahabol na baka. May pahabol na order. So ngayon, 8. Baka madagdagan pa maya-maya. So 8 initial pa lang na order. Hanggang 10 lang po ang kayang isakay dun sa truck na steak. Yung maliit. 10 lang. Pag mag-11, hindi na kasya. So kulang pa po ito ng 2 para mag-10. Initial order pa lang. Ito pa lang siguro yung itinawag ng kanyang mga customer sa kanya. Araw ng Biyernes. Ano ba yung malakas na araw ng katay? Biyernes, Sabado ba? Marunong din pala maglaba si Kwan, oh. Si JR. JR, bakit kulay itim na yung sabon? Kusutin mo mabuti. Tapos banlawan mabuti. Magamit ka ng Downy para mabango. Hala, grabe yung dumi ng damit ni JR, ah. Magamit ka ng Sunroxoy para matanggal yung mga sobrang dumi. Sabi. Yan kasi di ka nag-aasawa, kaya ikaw naglalaba, di ka rin marunong maglaba. Oh, ito na po yung ating steak truck po dito ni Sir Manny. Yan, sa ganyan kalaki po, 10 lang talaga ang kaya. Di pwedeng magdikdikan. 10 lang. Oh, ayun na! Prepare na natin ang ating master of the game sa painom. Pero tingnan nyo mga kagandang buhay, kahit painom namin yung aming baka kahapon, hindi naman sila yung sobrang painom. Pinapainom lang para maganda ang karne, mamula-mula. Hindi ba siya yung malagkit? Hydrated na hydrated yung karne. Lahat po ng mga taga-katay, piniprepare talaga yan ang baka. Inom talaga yan. Good morning, boss! Good morning, ma'am. 8 lang daw katay? Ayos na rin. Baka may dagdag pang 2. Oh. So ito yung napili ni Castor, yung mga mahina daw kumain. Pinaiwan yung mga malalakas kumain. So 4 na medyo malaki-laki, 4 din na medyo maliit-liit. Kaya inaano yan natin. Pinipili-pili lang yan para ano ba, hindi maiiwan yung maliliit. Tingnan natin mga kaganabuhay yung mga ano nito. Presyo nito mamaya, yung mga eartag. Dong, ilista mo lahat ng eartag. Lagyan ko ng puhunan. Oo, para mabigyan natin ng income reveal kaagad mamaya yan. Oo, may pulpin ako. Bigyan kita. Okay. Bigyan natin ng income reveal kaagad yan mamaya, yung 8 na to. Yan. Tapos maghuhugas na kami ng truck namin ngayon. Dahil bukas po, pipick up na tayo ng itlog. Ganun po, kabilis ang biyahe namin. Oo, ang problema, wala pang naipong baka doon para madala agad dito. O kaya naman yan ni Kabiyahing Roger, habulin, basta may budget. Hirap sa puhunan. Oo, mga kaganaboy, hindi ako nahiya magsabi. Mahirap talaga kami sa puhunan. Dahil nung mga years natin, nung mga nakaraang year, na nagnegosyo tayo ng ganito, panay lugi, kada biyahe lugi. Ayaw maniwala yung iba. Bumabawi lang kami doon sa itlog natin na backload. Pero ngayon, ayos po. Basta pag-ingatan lang ang pamimili. Tulad yung simple yung kubo namin dito. Patanggal ko po yung mga dumi dyan sa banda sa baka.
Dong, meron ka bang pala, Dong? Meron kayong pala? Ipapala ko sa inyo yung dumi ng baka dyan para pasiminto natin kay Dudong. Para lumaki ang space natin dyan. Oo. Paano natin yan? Palinis ko sa mga, ko yan, cowboy. Ipatapon doon sa may layo-layo yung naipon na dumi dyan. Para mabawas-bawasan ang langaw. So, compared po sa Cavite na pinakatayan namin dati, medyo mainit din po dito, pero hindi kasing init doon. Ay, pag mainit kasi yung pinapahinga ng baka, gumagaan lalo ang timbang. So, tinatago nila doon sa manggahan. Natago nila. Ito po yung balat ng baka kagabi. Ilan ang dinala dito, Rico? 4 po ang dinala dito. So, 2 lang na balat ang nabinta nila kahapon, kagabi. Tapos yung 4, ibuburo ulit. Ipa-file siya dyan, oh. So, may 4 ulit na dagdag ngayon. May nagpipick up daw dito ng mga burong balat, eh. Nasa 40 na daw ito, piraso. Tapos madagdagan ulit ng 4. Walang kawala yung income. 800 daw ang kuha ng bawat isa. Ngayon, 1,000 na. Sabi ni Castor, ngayon, 1,000 na. Wow! Ginagawang mga sinturon, bag. Holster daw, ang holster ng baril. Dinadala pa to, ini-export. Mga kagandang buhay, ini-export yan. Sa ibang bansa pa, pinaprocess. Ang dami pa po yung gagawin. Binabanlawan pa yan, pinapakinis. Dami pa pong proseso bago siya maging ready to use na balat. So, ganito muna ang ginagawa, buro lang muna. Pero bumabaho pa rin. So, ikaw naglalagay ng asin, Dong? Sige, tanggalin lang. Kabit na namin may gabi pag natulog ulit. Sa akin, dito naman, oh. Ay, ang sarap kayo nagtulog ko dito, Dong. Walang lamok. Malamig-lamig. Malamig-lamig. Okay naman, Dong. Salamat sa offer. Pero, di ba? Maaga pa lang, natiplanan nila ako ng kape. Okay naman ako dito, Dong. Hindi naman mayaman tong kaganabuhay ninyo. Hindi naman maarte. Nga lang, hindi makaselan. Hindi masilan to. Laking hirap. Sa iba na, nagkamero lang ng konti, sobra ng arte. Huwag tayong ganun. Pantay-pantay lang tayo sa paningin ng Diyos. Isang oportunidad yung binigay sa atin ng Diyos na tayo yung binigyan ng pagkakataon na mabuhay din ang pamilya nila. Oportunidad po yun, mga kagandang buhay. Minsan, inaabuso ng iba. Yun, ang sipag ni Mang Alan. May porsyento ka rin ba dyan? Siyempre naman. Hirap yan, magburo-buro ka dyan. Tapos walang porsyento. Meron tayo kahit pa paano. Oo. 4 lang, yung 2 siguro nabenta. Doon, 2. Palinisan yun. Nabenta, no? Sa palinisan. Sa palinisan. Kunti lang nabibenta. Kunti lang may order siguro. Malalaki, wala tayong iuuwi. Pag malalaki talagang balat, ano yan? Per kilo din yan? Ang bili ng balat na niluluto? Magkano kilo dito? 70. 70 pesos. Parang ganun pa rin, no? Ganun pa rin ang kita pag binili yan ng 1,000. Ganun din. Walang kawala ang kita. Maganda yung binili yung pangluto. Kasi ang gastos ng
Oh, hindi ka pa daw nagastos ng asin kapag yung ibibilin ka agad. Magaling yun, sariwa. Tapos lalagyan na ng asin. Sos, grabe naman ito. Nagpaburot na ng usok si Lurjan. Patay ng lamok. Ganito lang po ang buhay ng mga cowboy natin dito. Ang importante po, busog ang tiyan nila. Yun, ang pinaka-importante, walang gutom. Walang gutom. Pusit po yung nabili nila doon lang sa labasan. Pusit. Dali kayo ng pusit doon, ano? Ano ba yan? Yung angsuhan na pusit o yung puti? Oh, wow, masarap yun. Puti. Yung angsuhan kasi nag-allergy ako eh. Umiinit yung katawan ko. Oh no! Kano kilo pusit dyan? 200 lang? Aba eh. Mura laang. Sa inyo, mahal ba yan? Malang puti. Yung angsuhan, yung 200. Sa amin, mga 200, 180. Ayos ah. Mas mura pala dito. Marami na kami makakakain 1 kilo. Dong, ilang kilo binili mo, Dong? O, 2. Yun lang, binili, yun lang. Agoy, grabe naman pala ang asin nilalagay niyan, Dong. Yan po ang pagburo. Tapos ano pa, yung inaasin? Iodized pa. Tapos pag binenta na yan, pag nagawa ng bag yan, ang mahal niyan. Mga sinturon. Pero hindi naman siya nagbabaho, Dong. Pag nakaburo siya dyan. Pagkatapos, may langaw din, pero hindi naman makapenetrate yung langaw. Sobrang alat. Dapat may gloves ka, Dong. Masira yung kamay mo. Palis nga madam niya na kayo. Oo nga, ay kung sobrang nipis na yung kamay mo, sugat na yan. Oh no! Sobrang ano yan, sobrang alat po ng asin dahil iodized eh. Iodized yung nilagay. Yung ating cute. Ito yung cute, ito. Ay, grabe. So, ano bang pagbili dito? Per pieces talaga o per laki din? Per pieces Walang lugi kahit maliit. Ay, ito yung nire-reject nila. Yan? Reject yan? So, paaman na lang? Yung maliit. Maliit yung presyo? Maliit din. Oo. Dapat kayo makalusot na sa kanya. Tinitingnan di pala nila ang size. Dapat yung mabanat-banat niya. Maliit nga. Sobrang liit. Brahman eh. At least tumubo sila sa Brahman nilang 4,000. Pero kung 7,500 yung single ko dun sa pamasahe, 1,000 lang yung sumubra sa kanila. Eh, 6,000 lang po ang single ko. Nakitulong na po yun sa truck.